Paran po, pero may consequence. Ang Diyos po mapagpatawad, ang Diyos po'y maawain. Pero meron po ang consequence. Alam niyo yung consequence? Yun po yung mga adverse na pwedeng mangyari na hindi natin magugustuhan. Mas maganda na tupdin natin yung ating naipangako sa Diyos. Nakukuha niyo po? Tahimik. Naging seryoso tayong lahat ngayon. Sabihin mo, ako'y banal. Verse 15. And call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Kapag ikay nag-aalay ng pagpapasalamat, at ang magiging dahilan ng iyong pagpapasalamat sapagkat natupad mo yung iyong pangako sa Diyos. So anong iyong pagpapasalamat? Natupad mo yung iyong pangako sa Diyos. Nakukuha niyo po? Amen. At ang mangyayari, sa lahat ng gulong mangyayari sa iyong buhay, tumawag ka lang sa Diyos at Kanyang sasakluluhan ka. I will deliver thee and thou shalt glorify me. Ika'y aking ililigtas at ako'y luluwalhatiin mo. Nakukuha niyo po? Panginoon, pagalingin mo lang po ako. Ito po ang aking gagawin. Gumaling na at nakalimutan na yung pangako. At bumalik yung sakit, Lord, patawarin mo po ako, hindi ko natupad yung pangako. Pagalingin mo po uli ako, talaga. Gumaling uli. Nakalimutan uli yung pangako. Alam mo po, sa buhay po nating ito, talaga kailangan natin ang Diyos. Alam nyo kung bakit kailangan natin ang Diyos? Ang pinakamahirap pong gawin ay magpatawad sa mga taong sumira sa iyo. Huwag mo sabihin madali, hindi po madali yan. At ang isa pang napakahirap gawin ay ibigin yung iyong kaaway. Ang isa pa rin napakahirap gawin ay ipanalangin mo yung lumoloko sa iyo. Hello? Kaya kung darating ang Panginoon ngayon, maraming malalaglag ng mga ipokritong Kristiyano. Nakukuha niyo po? Dito lang sa ating pagpupulong na ito at pagsasama, marami ritong ipokrito at ipokrita. Dahil hindi niya magawang ibigin. Purihin ang Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi. Basta ako'y naniniwalang banal ka pa rin. Dahil ang Diyos hindi naglalaglag. Amen? Kung hindi mo man magawa na ibigin sa ngayon yung kaaway mo, hindi ka ilalaglag ng Diyos. Amen? Hindi ka ititiwalag ng Diyos. Hindi ka ihihiwalay ng Diyos. Pero pagsikapan mo. Kaya nga ang pakiusap ng mga alagad, teach us how to pray. The effective fervent prayer of a faithful man availeth much. Kaya ang sandata para maranasan mo ang makagawa ng imposible, magikang maalab sa panalangin. Amen po ba? Entreat God, pakiusapan mo ang Diyos. Panginoon, talagang hindi ko po kaya. Pero dahil ibig mo. Kaya ang sabi ng mga alagad, ang ikalawang tanong nila sa 17:5 ng Luke, increase our faith. Ang tinutukoy po doon na palakasin ang kanilang pananalig dahil ang sabi ng Diyos, rebuke your brothers who have sinned. Lantarang ihayag mo ang kasalanan ng iyong kapatid. Matindi yun, mag-aaway kayo. Kaya kailangan ng pananalig. Nakukuha niyo po? Tutuloy pa tayo sa mensahe? Gather my saints, bring them unto me, those who entered into a covenant by sacrifice. So ano ang sakripisyong gagawin natin sa Diyos? At ang tinuran dito,
Thanksgiving. Thanksgiving. Na kahit anong nangyayari, sa 1 Thessalonians 5:16 hanggang 18. 1 Thessalonians, ipakikita ko po sa inyo, rejoice evermore. Ano po ang ibig sabihin? Yung evermore po ay panukat. Kumbaga, sa mathematics ay unit. Kung mangga ang iyong bibilangin, ang unit ay pieces. Kung kinikilo, ang unit ay grams o kilogram o ounces. So, ang unit po dito ay evermore. Ano po ang ibig sabihin ng evermore? Habang dumaraan ka sa mga pagsubok, ang kagalakan mo ay lalong umuunlad. Amen? Kaya hindi po ang isang Kristiyano mananatiling patpatin at gusgusin at balat sibuyas. Kailangan tayo'y balat rhinoceros. Kahit tabakin mo yung rhinoceros, hindi mo mahihiwa ang balat nun. At maraming Kristiyano, sad to say, ay mga balat sibuyas. Ang sibuyas po, pag nagbalat ka ng sibuyas, lumuluha ka dahil po dun sa sibuyas. At ang balat sibuyas, laging nagngungoy-ngoy at laging ang tingin sa kanyang sarili, siya'y api dahil hindi siya binati. Hello. Ang mga matatatag na Kristiyano, kahit walang pera, hahayo yan at susunod sa ipinagagawa ng Diyos. Because if you are really committed to your vow, hindi mo katatakutan ang kawalan. Nakukuha niyo po at magtatapat kang lagi sa Diyos at sa pagkatawag sa iyo. O, purihin ang Panginoon. Rejoice evermore. And then ang pangalawa sa 17, pray without ceasing. So ano ang unit dito? Without ceasing. Yung cease, ano ang cease? Paghinto. Kaya pag sinabing disease, ang ibig sabihin, huminto na sa pagkabuhay. Merong disease na D-I-S-E. Pero yung disease, D-E-C-E-A-S, ay patay na. Tumigil na sa pagkabuhay. Kaya nga, pag hindi ka na nananalangin, your prayer is disease. Hello? Patay na ang buhay ng panalangin sa iyo. Nagsisimula ang panalangin pag mamamatay ka na, Panginoon, ayoko pang mamatay. Makikipaglaban ka, amen, sasalungat ka sa agos. Purihin ang Panginoon. Kaya mas marami kang problema, mas marami kang oportunidad na magpuri at magpasalamat sa Diyos. Yung walang problema, laging tulog yan. Kaya pag minsan naiimpatso. Pray without, ano ang pangatlo? Sa verse 18. Ang haba, ano po? In everything give thanks, colon. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ito'y patungkol sa iyo. So ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo na kayo'y laging magpasalamat. Kausap ko yung kausap namin kahapon. Ang sabi ko, pwede po bang imbitahan kayo for lunch? Sabi, sige. Yan lang sa McDo. Overflow ang, dahil lunchtime, Makati po yun. Ay, pastor, puno eh. Ang imbitasyon ko sa McDo. Dinala kami sa first class na kainan. Gayon pa man, tinignan ko yung menu, ang mamahal. Pero hindi ako nag-imbita sa lunch eh. Pero nung matapos kaming kumain, ako na po ang magbabayad. Hindi. Pastor ka, ako ang negosyante. Ako magbabayad. Sige po, kakahiya namang unahan ko pa siya. So, pansinin po natin.
In everything, give thanks. Ay kung nagsabi ako naku, ang laki ng babayaran ko, hindi po. Handa akong magbayad. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kailangan lagi ka nagpapasalamat. Amen? Purihin ang Panginoon. Gather my saints and bring them unto me, those who entered into covenant with me by sacrifice. And what is the sacrifice? Thanksgiving. So you are a saint because you always thank God. Sabi ko, naranasan mo po bang mabigo? Naku, madalas. At pag ako'y bigong-bigo na, mawawala lahat ng sasakyan ko dahil ibebenta ko lahat yun. At ang isang natuklasan ko, napakahirap magtiwala sa kapwa mo. Dahil nung ako'y may pera, dami kong kaibigan. Nung ako'y malugi, parang iniiwasan ako, para bang laging ako'y uutang sa kanila. At siya umalis ng Pilipinas at pumunta siya ng Amerika at doon na saan na siya. Pero, nagbukas ang Diyos ng isang malaki uling opportunity sa Pilipinas. At ngayon siya nasa Pilipinas. At kung atin pong titingnan, ipinagpapasalamat niya ang lahat, maging ang kabiguan, maging ang lahat-lahat. When your time come, God will connect you to the right people. Sipin mo, He negotiated para po makapasok tayo sa broadcast. Palakpakan po natin ang Diyos. At siya pauunlad rin ng Diyos. Ang sabi niya, kaya naman ako pinauunlad ng Diyos dahil mahal ko ang kanyang mga palatuntunan, lalo na ang mga mangangaral. Ngayon, tingnan po natin. Ang tinukoy po ditong sacrifice o iaalay mo sa Diyos ay pagpapasalamat. At yung pong pagpapasalamat ay hindi namimili ng lugar, hindi na namimili ng sitwasyon, at hindi rin namimili ng pagkakataon. Ano man ang pagkakataon, ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan, ano man ang nadarama mo, magpapasalamat dapat tayo sa Diyos. So what is our covenant with God? Thanksgiving. To offer Him thanksgiving. Amen? Mag-alay sa Diyos lagi ng pasasalamat. Kahit ano nangyayari sa atin. Kahit parang tayo sinasakal na nanggigipus-pus na tayo sa hininga, magpasalamat lang tayo sa Diyos sapagkat siya ang buhay na nasa iyo at nasa akin. Purihin ang Panginoon. At sabi ko, Panginoon, ito lamang po ba ang pwede naming ialay sa iyo? Hindi, meron pa. At nagsaliksik ako. At nakita ko ang isa pang dapat nating ialay sa Hebrews 13:15. Tingnan natin. Hebrews 13:15. Ano po ang sabi dito? By Him therefore let us offer the sacrifice of praise. What is another sacrifice? The sacrifice of praise to God. How long? How long? How long? Continually. Yung word pong continually, ito po ay hindi hihinto, tuloy-tuloy. Pinupuri mo ang Diyos at ang pagpupuri sa Diyos ay hindi lamang sa pamamagitan ng labi, kundi sa pamamagitan pati ng ating ugali. Kaya continually, pati sa ating pagtunog, pati sa ating panaginip, sa ating paggising, sa ating paglalakad, pinupuri natin ang Diyos dahil kung hindi sa Diyos, hindi tayo buhay. Purihin ang Diyos. By Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God. By Him, sa pamamagitan niya. Kaya nga sa pamamagitan niya, hayaan nating tayo'y mag-alay ng handog ng papuri sa Diyos ng tuloy-tuloy. That is the fruit of our